magkakaroon ng testimony. Diba? Amen, diba? Katulad ng ating ginagawa. Okay? Ngayon, sa ngayon po, sa rito, siyempre, alam po natin, ginagawa natin ang ating Panginoon. Alam po natin John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Diba? Amen? Pero tayong lahat, ngayon, tayong lahat nandito, may ginagawa po natin ngayon, 2024 ngayon, di ba? Next month, magiging 2025 na. So tayo po lahat ngayon, gagawin po natin, nasahin po dito sa James 1:17. Tingnan niyo, nasahin po dito, James 1:17. Ang sahin po dito, James 1:17, sahin po niya, bakit? Every good gift. Amen ba? Lahat tayo ng mga gifts. Tama ba? Kaya nga po, papasalamat po natin lahat dahil every good gift and every perfect gift is from above. Mula po sa ating Panginoon. Ay, ngayon, sino ang unang gustong magkaroon ng testimony? Amen. Higit po sa lahat, alam niyo naman po na kami po ay mga bago dito sa Japan po. At tuloy nga po, 2 years na po kami mabait ng Panginoon. Dahil 2 years na po kami dito sa kapiling niyo po. At sa dalawang taon po na yun, talaga po kami po ni Mrs. talagang walang pagsidla ng tuwa ang aming mga puso. Kasi ang hiling lang po namin sa Panginoon, yung kung makapaglingkod kami ng masaya. Alam po ba? Kasi meron po mga pagkakataon na naglilingkod ka, pero hindi ka masaya. Meron po gano'n eh. Napakahirap po maglingkod na hindi ka masaya sapagkat yung paglilingkod mo parang hindi natural. Parang napipilitan ka lang kasi gusto mo lang, kasi naglilingkod ka lang, gusto mo maglingkod sa Panginoon. Pero parang pilit. Pero pag yung naglilingkod po tayo sa Panginoon na meron joy sa ating puso, yun na po siguro ang pinakamagandang gift, katulad ng nabanggit ni Pastor, yun na po yung pinakamagandang gift na may pagkakaroon ng ating Panginoon yari sa atin. Ayun po ba? Yung kapayapaan ng puso yung pinagkakaroon niya sa atin sa paglilingkod po natin sa Kanya. Amen po? Kaya nagpapasalamat po ako kasi dito ko po nakita na sabi ko nga po sa inyo, marami na po pinanggalingan ng mga churches. Meron po akong pinanggalingan churches na unang-unang po pinanggalingan churches na po ay naging rebelde. Ano po, lumakad po ako sa pastor. Hindi naman po yung laban. Ibig sabihin ay yung po ginamit po ako ng kalaban na para yung church na yun hindi na. Ano po? Kasi tinitignan din naman yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon eh. Pagka ganun ang pangyayari at walang unity, talagang naghihila ang church. Eh yun po yung unang-unang itinuro sa akin ng Panginoon. Hanggang sa ako ay nalipat sa mga iba-ibang mga churches na ano na lang tumulong at maglingkod sa Panginoon. Kaya kung may mga kaibigan ako, yung pong aking pinuntahan bago dito si Pastor Elmer, kinausap ko niya, sabi niya kasi kaklase ko siya sa Bible School. Sabi niya, pwede pang tulungan mo ako kahit 1 year lang. So tinulungan ko naman siya. Kaya lang mayroong pagkakataon na sinubo kami ng Panginoon, nagkaroon ng problema na hindi namin alam kung bakit nagkagano. Hindi ko na po ikikwento sa inyo. So sabi ko na lang sa misis ko, kung maglilingkod tayo, pagkatapos ganyan lang mangyayari, hindi tayo magkakaroon ng joy, sabi ko.
Kaya inisip po namin na saan kaya kami pupuntang church, sabi ko. Tapos nakita po namin yung aming pamangkin. At matagal ko na rin po kaibigan si Pastor Ferdy. Eh dito nga po kami dinala ng Panginoon sa church na ito na talaga namang tunay na lahat po na nangyayari sa buhay natin, magiging tubog po ay kahit ano po nangyayari sa buhay natin, nagkakalaking-laking. Ang Panginoon po talaga nagkakalong sa atin. Itinulong po na kami dito upang yung aming panalangin ay sagutin ng ating Panginoon na maglilingkod ng taus-puso na mayroong kasiyahan. Ewan po ba? Kaya po, papasalamat po ako kay Pastor, kay Mune, sa inyo po lagi, papasalamat po kami sa pagkat nakatagpo po kami ng pamilya. At magsawa na po kayo sa mukha ko, baka mamaya 50 years na, dito pa rin po ako. Ilang taon na ba ako? Hindi ka 100. Ano na po ako, ugod na po ako. Kami ni Sister Ian, dito pa rin po ako sa church na ito. Napapasalamat po ako sa mga kabataan din na rin na sila yung, sila yung bagong henerasyon na talagang magtutuloy na gawain ang ating Panginoon Yesus. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon Yesus. Sama-sama po tayo lahat sa 2025, 2026, 2027, 2029, 30, and so on. Maraming salamat po sa Panginoon. Taon na naman ang nakalipas. Kaya tayo nagbibigay ng patotoo, testimony sa ganitong pagkakataon. Pagkat yung ng linggo, araw sa ating buhay, nasabi nga natin pinilit natin na laging narin ito, huwag lang talagang may mabigat na kadahilanan na hindi tayo maparito. Natawa naman ng Panginoon, hindi naging hadlang ang kalusugan, ang pagkakasakit na tayo ay mawala rito. Kaya ako, sa aking natatandaan, ang aking kapatid na si Marisa, ang siyang nag-akay sa amin dito, sa aming pamilya. Si Marisa, yung una naming miyembro ng pamilya namin na napunta rito, hanggang sa noon nga nabubuhay yung aming tatay na kasama namin dito. At yung aking mga kapatid niya, ayan, si Yorle, saka si Paquito. Actually, kahit na hindi siya regular na napunta rito, pero talagang nasa puso niya yung yung pagdalo. Kaya sa abot ng kanyang makakayan, napapunta naman siya rito. Ako, nagpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos at sa totoo lang, ikaw man din na kalain na kahit sa aking konting kakayanan, yun yung ako'y natasan dito sa opening prayer. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at kahit tayo sabihin natin na pwedeng sabihin ko na hindi ako karapat-dapat, pero siguro talagang gano'n, dito ako itinalaga. Kaya ako panalangin ko sa Panginoon na sana bigyan niya ako talaga ng bahagi sa gawain ng ating Panginoon dito sa ating kapatiran na tayo nagkakaroon ng kakasundo, walang kahit anumang intrigahan, ganyan, mainam yun. Sapagkat alam ko ito yung mga halimbawa, minsan nangyayari talaga naman sa ministry, yung minsan nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Sa atin naman sa aking pagkakalam okay naman tayong lahat.
Kasi pagka merong intrigahan, merong ingitan, o kung ano man, alam mo, hindi natin dapat ilalagay sa ating puso yun. Nakalaman dito, pare-parehas ang pagtingin natin sa isa't isa. O, ang ating kapatiran din ang pare-parehas yan eh. Meron yung, let's say, sa in terms of giving, hindi pare-parehas. Talagang meron yung magbibigay ayon doon sa kanyang nasa ang kanyang puso, ayon sa kanyang kapasidad, ng kanyang bulsa. Kaya yung iba, okay lang kung hindi man nakaka-participate o nakikibahagi ng talagang dala ng kawalan. Basta panalangin lang natin na lagi hindi natin silang nakakasama at huwag namin intindihin yung meron ba o wala. Yun ang maganda kasi pagka kasi nagkaroon tayo ng parang sabihin na natin na uri o kapasidad lang natin miyembro, huwag natin, huwag sanang dumating sa ating sa ating pag-iisip. Kaya nitong mga Christmas party, naging masaya naman tayo sa pamamagitan ng ating mga kasama. Sabi nga natin, yung mga may kapasidad na kahit ng kaunti na pagbigay, ayun, sa grupo nga namin, si Brother Ronel, talagang malaking naging bahagi niya at sana magpalayan pa siya ng Panginoon sa kanyang hanap buhay, sa kanyang pamilya. Kaya tayo, actually, lahat naman tayo, magdadaan din dun. Napagdaanan ko na rin yun. Kaya, pasalamat tayo at tayo ay nagkakaroon ng ganang kakayanan. At sa ating pastor, magpasalamat tayo. Sa kabilang nangyari sa kanya, andito siya, talagang matatag. Sila Mami, lagi natin nandiyan sa tabi natin at hindi tayo iniiwan. Kaya sa mga kapatiran natin na may mga karamdaman, sana makasama natin pa sila sa mga ilang araw na lumilipas, dumarating. At yung nakalipas na taon 2024, maraming pangyayari sa buhay natin. Marami tayong mga nasa naging masaya, naging malungkot. Nagkaroon tayo ng tagumpay, nagkaroon tayo ng pagkabigo. Pero basta na kapit lang tayo sa Panginoon, hindi niya tayo iwanan. Ako sa totoo lang, marami rin akong pinagdadaanan. Kaya, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit gano'n lang. Narito ako at lagi akong... Kasi sabi nga natin, yung lang magising tayo sa umaga, blessing na sa atin yun ng Panginoon eh. Kasi pagka nagising tayo, may karamdaman tayo, hindi tayo makapunta rito kahit gusto natin. Kaya yun lang, pasalamat tayo sa Panginoon, sa kalakasan natin, kalusugan, at yung aking pamilya, salamat sa Panginoon, at sana ingatan kami lahat, aking mga kapatid, at yun nga, yung aking kapatid na si Marisa, na sana maging maayos ang kanyang pagbabalik. At nagpapasalamat nga rin kami at doon sa nangyari sa kanyang aksidente, ay nalagpasan niya yun. Sabi ko sa kanya, Marisa, mahal ka ng Panginoon. Alam naman nga akong magigiligtas sa iyo kung di Panginoon. So nangyari sa iyo niyang kako. Doon sa sitwasyon na ikaw hindi naman basta gano'n lang, hindi basta natiso. Nawala ng malay. Napagpapakulo, makibukol. Pero nang examine siya, awan ng Diyos, wala siyang fracture, wala siyang kung ano naman, parang brain damage. Kasi nakita naman natin yung kapatid ni Pastor, nahulog sa hagdan. Ano nangyari? Nawala. Si Marisa nahulog din sa hagdan. Pero sabi ko nga, meron pang kakampanan. Meron pang plano sa iyo, Panginoon. Kaya tayo, lagi lang tayong mapit sa Panginoon at
kung ano man, yung mga pagsubok na dumarating at dumarating sa buhay natin, kasama talaga yan. Hindi natin maiwasan yan. Kaya lagi tayong sa Kanya lang umapit. Sa Kanya tayo umasa sa araw-araw na nagdaraan sa ating buhay. At kung darating na bagong taon nito, panalangin ko, meron naman yung Christmas natin, itong mga New Year natin, sana maging happy, tayo lahat, at maging maayos, ingatan ng ating buong pamilya, at tayo magpaglingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. Pupuri po ako, nagpapasalamat sa ating dakilang si Yahweh sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan po sa ating lahat. Una-una po sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa amin sa loob ng isang taong 2024, sa mga pagsubok, sa mga pagpalo ng Panginoon. So lahat po yun para sa ikabubuti nating lahat. Salamat sa lahat ng nangyari sa 2024. Pero mas masagana pa rin po ang kanyang biyaya. Sa kalakasan din po kalusugan ng aking family. Salamat din po sa aking church, sa inyo po lahat. Salamat po sa kay Pastor, sa kanyang family na nandyan, na nag-guide sa atin. Salamat po sa inyong lahat, sa prayers niyo po, sa suporta niyo sa aking family. Ayan, salamat po. Ang title po ng aming awitin ay available to you. Ito po ay lagi kong prayer at sana po itong 2025, ito yung prayer pa rin po namin na lagi kami maging available sa Panginoon. Yung isa ko pong goal kasi yearly, ang mabasa po yung Bible, mabasa yung pong Bible talaga sa loob ng isang taon. So, hindi ko ako nagtagumpay. Akala ako madali na yun. Last year po nabasa ko. So, ngayon pong taon na ito, nakarating lang ako kay Daniel, chapter 10. Kay Daniel lang ako. So, yun. Maraming po salamat sa lahat ng nangyari sa ginawa ng Panginoon sa amin.
siya. Ako na may pinagdadaanan sa work din, no? Sometimes yung the Lord will allow you sa mga problema para makita mo gaano kalaki si Lord. Diba? Yung prayer ko, sabi ko, Lord, yung worries and fears ko, mas malaki ka doon. Diba? So, nagpapasalamat ako kasi naramdaman ko yung na-encounter ko sa Yahweh. Sana kayo din, every day of our lives, diba? Ang sarap i-consult. Sino may consultant natin? Dito sa atin, diba, mga adults, mas malaki yung experience. Sinabi yung makita. Ate, di na makita. Di ba consultant natin dapat si Lord? Every day. Yung gagawin natin pag-pray talaga natin. Tapos salamat po sa Great Shepherd family. Kasi meron po tayong anong tawag, safe faith. Kapananampalataya. Kabatiran. Ayan. So, nag-grow tayo sa Panginoon. Kasi kailangan mo yun, fellowship. So, yun nga, nung Christmas party, talagang sabi ni Ate Carol, nag-enjoy daw siya. Kasi the brother mo, hindi pa t-shirt. Di ba, nakakatuwa yung meron akong kasamahan sa church na nagiging channel of blessing. So, back then, sana madagdagan pa tayo sa church. And salamat din sa 29 years old na si Nanay, this last December 26. So, biyaya po yun. Sige po.
lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa buong taon na siya ay natapat sa amin. Napakabuti ko ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginagawa niyo po sa aming buhay. Tuloy nga po ang katapatan ng Panginoon sa atin ay hindi natin mapapantayan o mahihigitan. Dahil Panginoon na po ang lubos na nagbigay ng katapatan sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat po na ginawa niya po sa aming buhay. Sa pamilya ko po, sa mga kapatid ko, sa nanay ko na pagkabat hindi po namin nakakapiling na pero lagi nasa puso namin. Salamat din po sa ating pastor na lagi din po pinagpapaalam ng Panginoon at ang po kayo. Salamat po. Sa buhay na
pagpapala sa akin. Ang taong binigyan kami ng kalusugan, kapayapaan, saka lagang di mo sukat isipin na lagang Panginoon ay napakabuti. Lagang pagka ikaw ay bibigyan ng pagpapala. Talagang walang atlang. Kaya ako, sa aking buhay, marami akong naiisip, kaya akong hindi pa nagagalang. Sana, logo ng Panginoon, na lahat ang ating naiisip ay matupad, na ako'y makatulong sa ating mga kapwa-tao. Kaya lapit ng masaya dahil sa mapirkakalog ni Harry, kasi si Paul, nagkasakit yan. Maayos naman. Salamat sa Diyos sa kaligtas na pinagkalog sa kanya. Nakaligtas siya sa mga ganong mga pagsubok. Sa aking mga anak, tagumpay naman. Kaya wala akong pasak sa Panginoon. Maraming salamat. Ayun, sa amin pong family, bilang kinatawad po, gusto lang po namin na magpasalamat po, unang-una po sa ating pastor, sa kay Ma'am Nick po, sa buong family po niya. Dahil sila po ang isa sa naging instrument para po tayo magkabuklod-buklod po. Ipapasalamat po kami sa, kumbaga, another year, another blessing. Amen po ba? Marami naman po mga challenges po na dumadaan po sa atin. Very thankful po kami, family namin, sa mga binibigay po niya sa amin na knowledge, blessings, wisdom, at naniniwala po kami na kung ano man po ang meron po tayo, meron po kami, Panginoon lang po sa atin ang ating Panginoon dahil sabi nga po, ang paborito ko po linya po ang mapagkakatiwalaan po sa maliit ay mapagkakatiwalaan po sa malaki. So, ayun po, kung ano man po ang mga tinatamasa po natin, gamitin po natin ito sa ikalulugod po ng ating Panginoon Yahweh. So, as for me and my family, my household, we will serve the Lord and we have decided to follow Yeshua. So, sobrang tapat po sa amin ni Lord. So, sana po mag-bless po tayo sa natili po namin.
Una sa lahat, magandang umaga po sa bawat isa. Ako ay nagtutuloy nagpapasalamat sa Panginoon at nagkita-kita tayo para matapos ang taon ito. Pinagpapasalamat po ng pula sa inyo ang lahat ng mga pagpapala na tinignan natin sa taon ito mula sa Panginoon. Bagamat may mga hindrances, mga problema, pero sa tulong niya po ni Mahal na Yahweh ay nalalampasan po namin. Katulad po kayo, nagsusunod lang po ako, gawa ng yung pamilya ko po, bata-bata kami, pero alam po, lahat po sila, saan man po sila lalo, nagpupuri po sa Panginoon. Si Joey ko po, lahat kaya kasama ko dito sa Gapan, hindi ko lang nasunod dahil masakit po ang ulo. Kaya hindi po pwedeng gano'n yung pagka kailangan lang po sa natawan. Pinagpupulit po sa Panginoon na sa lahat. Sa anak ko po si Joey na sa kabila po nung pagsulong nga po sa buhay namin na ngayon po sa awa ni Lord na nangyayos na po yung anak ko sa pagdadialysis at patuloy po. Yun na po ang pinakabuhay ng anak ko ito. At ako naman po sa awa ni Lord, nakadalawang operasyon na po ako ngayong December sa mata. Okay na po at ito, nakakita kaya lang po pinilisan pa po yung mata ko. Kaya siguro po, dala nito nung pagkaka-aksidente ko po sa motor. Kaya po, nagpupulit po pasalamat sa Panginoon at hindi niya po tayo pinababayaan. Bagaman may mga problema, lalo na po sa financial, alam niyo naman po, napakahirap ng buhay natin ngayon. Hindi naman po tayo nakakapag-suffer ng mga ganitong problema, kundi sa buong mundo po, alam naman po natin, nakakagulo na. Pero sa tulong po ni Yahweh, ating mahal na Panginoon, nandiyan po at patuloy na sumusuporta sa bawat isa natin. Kaya, hindi siya lahat, pinagpupuri ko po ang ating iglesia, sa buong muna po ng ating mahal na pastor. Siya rin po, dumakanas rin po ng pagsubok, ang pamilya nila panghiling. Pero sa tulong ako nito, kung lang naman po tayo bibitaw, alam ko po na patuloy po kailan niya at nag-aantay namin po para tayo tumawag sa kanya. Kaya maraming po salamat at ako po yung pupuri na sana po sa darating na taon ito, pagpalain po tayo lahat ng Panginoon at ibigay niya po ang nararapat ayon po sa kanyang kalooban para sa atin. Yun lang po at maligong bagong taon sa bawat isa. Puso at kaluluwa, hindi
buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na mapagkaloob. Mahal Diyos, hiling kong susuko, ang aming darangin, ay sana'y tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa. Kaong tayo nagkita-kita kahit na meron tayo sinesecretary, nakita rin tayo, nagkita kami ngayon na natin nakakain yan. Tapos isa na po kayo sa kaya ng muna. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at tinawag ko po yung 60th birthday. Sabi ko, parang hindi ko matanggap na 60 ko. Sabi ko, ayoko matanggap. Sabi ko, ayoko maging 60. Sabi ko, kasi mahirap na ikaw, makakalaan ka, mandadala. Sabi ko, parang hindi ko pa kaya, ayoko na. Yun, salamat sa ayaw na tinakot ko. Natutunan din ako nagpapasalamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, nandito pa rin po ako. Red or Shine. Nasave ako February 3, 1989. Kaya lang nalulungkot ako, hindi ko kasama yung mga anak ko dahil kasi na Rosby. Kasi nahiyan sa kanang sumama dito, hindi sila kasi dito, lahat. Ayaw lang nila, nahiyan sila. Kaya nainit ako sa inyo, kasama kayong pamilya. Hindi ako sa kayo nakakainit ako ng pamilya sila kasama. Yung pinasasalamat ng Panginoon, minsan problema, siguro talaga yung problema hindi nawawala sa akin. Minsan mabigat, minsan marta, minsan naman kailangan mo na bibigay ng mga Panginoon kahit hindi mo nilalaman sa Kanya. Napapasalamat po ako sa inyo na sa patuloy na nananalangin sa amin, especially naman sa panito at sa bawat isa. Pasensya na po kayo sa mga hindi mo na sa pinihirapan mo magsalita. Pinuling ko lang po sa bawat isa sa akin. Inupunin ko po pinasasalamatan ng Panginoon. God bless us all. Sa lahat, pagpasalamat sa Panginoon. Dahil sa isang buong taon ko, dapat malayo kong pagsubok sa gawin naman na nangyari. Pinatatan na po kami. Matagal kong nabakante, walang trabaho. Sabi ko sa kanya, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, yung magkakaroon ko ako ng time na makapag-worship pa rin sa kanya, kahit po yung trabaho. At sa experience naman po, tsaka po,
po. Magandang araw po. Happy New Year. Salamat po sa Panginoon. Ito po yung year end natin at ito po yung time na kung kailan po magyayabang tayo. Magyayabang tayo hindi sa sarili natin. Hindi kung ano po yung ginawa sa atin ng Panginoon. So ipinagyayabang po natin sa buong isang taon kung ano po kabutihan na yung ginawa sa atin. Ang awitin pa yung testimony na sige po. Hello, Miles. Ayan po, good morning po to everyone. Happy New Year. Gusto ko po magpasalamat po sa aming Lord sa lahat po ng blessings, sa faithfulness niya po. Isa po sa akin yung pagpasalamat ko po sa Lord is nanay and sa tatay. Kayo po, thank you po sa bawat isa po. Kumbaga po ba sa love po na binibigay po ninyo sa amin at sa mga prayers that po always. Maraming salamat po. Glory be to the Lord. Hello. So, ang title po ng aming meeting ay yung reason kung bakit po tayo gigising tuwing Sunday, pag Wednesday, pag may gawain. Yung reason kung bakit tayo nagbabiyahe, papunta dito. Diba? Bakit ano ba? Bakit pa kayo nandito? Kasi yung mga kayo, hindi naman namin kayo kaano-ano. Hindi tayo magkaano-ano. Pero, one reason is that yung reason po natin yung man in the middle who was crucified. Diba? Siya po yung reason, siya po ang nahina ng ating po kaligtasan. Amen. Amen.
na po ako nun sa Bible. I was just third year high school, so equivalent to grade 9. Wala ko namulat sa katotohanan. So, talagang ang Diyos ay napakabuti. At kahit kailan mayroong ups and downs sa buhay ko, pero never akong bumitaw sa Kanya. Hanggang sa nag-asawa ko, si Rona, ang sumay ako sa Panginoon, si Rona that time, hindi siya nakakilala sa Panginoon, pero nadala sa panalangin, kahit ayaw ko na gusto niya. Nung tinira namin, sabi ko walang altar, walang buto. Sumunod naman siya sa akin. Hindi niya ako kumontra. So, hanggang sa wala namin anak si Ronron, ay tinatakas ko pa yan. Kayo, talagang lumalaban ko ako, pinaglalaban ko si Lord. Dinadala ko sa simbahan, usap kami nag-church sa Junjun, sa weekends. Tinatakas ko lang siya magagawa. Hanggang sa manaunan ko ay pinalambot ko ng Diyos ang puso niya at naging born again niya ako. So, there came a time na sa buhay ko ngayon, marami pa akong prayers. Sabi ko, Lord, ang aking mga anak ay sa iyo. Sa iyo po ang mga anak ko, Lord, kahit po gamitin ko sila, Lord. Sabi ko pang gano'n kahit po gawin mo, Pastor, Lord. Sabi ko pang, kahit po mga siya ng salita mo. Ayun naman, dinilig ng Panginoon, tumatay mo na si Ronald dito, di po ba? So, natutuwa ako talaga na, I'm so proud na puri ng Panginoon yung sa pride at sa sarili ko. At ang mga anak ko, pati ba na lang kahit si Junjun, na si Junjun naman ay naka-Lord naman, nakasordiyan palas. So, ngayon, marami po akong agam-agam sa sarili ko kasi hindi ko lang ka-elaborate yung buhay ko. So, every time naman nakanangyari kasi sa akin ko, widowed ako. So, nag-asawa ko, kung nangyari po, di po ba? So, marami po akong agam-agam at although may sinilus na po ako sa Panginoon at pinag-play ko po. Every time na may kausap po ako, mga kumari ko na born again din naman, mga pastora din naman sila, kumari ko sa church, at sa school na pastora din sa ibang churches. Sabi, Mare, kung paano may mangyari sa iyo, wag naman. Baka pagdating ng araw, magkaroon ng kaguluhan. Dahil ikaw ay head teacher, ikaw ay nasa government, hindi may awa ang Diyos. Pinagkatiwala ko sa Kanya lahat, hindi mangyayari doon. At pinagdadasal ko talaga sa Panginoon na habaan ka ng Panginoon buhay ko, matumayan ng mga anak ko, ang mga apo ko. So, pahabayan ko sa nakalagpas ko, nag-60 po ako, natutuwa ko sa Panginoon. Tapos nagpunta po kami ng Hong Kong. Kausap ko na naman yung kumari ko, malay ko, nanay yung Cookie. Narinig ka. Ang akin lang naman. Ayan, marami kami pinaan ng mga anak. So, Mare, si Lord na ang bahala. Sabi ko, alam ko, hindi ko papabayaan ng ni Lord. Sabi ko, gano'n. Although may ginawa na ako, nangyari naman na, nawala na ako sa So, may ginawa ko akong holographic bill. So, alam ko na mga abogado yun, na para mapinis ko ba? At kaya nakinisip ka ni Mariana, paano ka susul, Mare? Pagka mangyari pa ng may mga susul, hindi mangyayari yun. Ang kung sakasakali, ilalabas ni Ona yun, at ang magsisilbing admin ay si Ronron, sabi ko. At ang magsisilbing admin ay ang panganay, siyempre. So, alam niyo po ba mga kapatid, ayun, i-review ko na. May ginawa si Lord sa buhay ko. December 25, nagkaluhan ako ng Panginoon. Hindi naman nakakatuwa Sabi niya, in good times and in bad times, you need to take them. Di po ba? Romans 8:28, saan? Lahat ng bagay nagkakalit sa ikabubuti. All things work together for good to them that love God and are called. Di po ba? In 100%. So, ibig sabihin, hindi na makatawan, pinapanalangin na makalasya. Pero may buhay siya ng Panginoon. Yung kumari kong ninang ni Ona, sabi niya, Mare, nawala na si Roe. Desisyon na ni Lord Mars. Sabi niya, desisyon na ni Lord Mars. Tapos, hinila ko rin si Mariana, dahil kami na nang kumain ng mura ng gabi na yun ng 25. Mare, wala na lahat ang agam-agam mo. Wala na lahat ang oras mo sa Lord. Kaya sabi ko, hindi naman nakakakuha. Talagang ang plano ng Panginoon, kaya nag-post na ako from actual situation to story, and to story, then from story to history.
hindi ako pinakabayaan. Talagang, baka talaga nung malapit ka sa Panginoon, akala ko nga din, nung nasa Hong Kong ako, katapusan ko na din, may nangyari din po sa akin eh. Pero sinaro din po ako ng Panginoon, niligtas din po ako ng Panginoon. Hindi po ako pinakabayaan, akala ko, hospital ako eh. Pero ang Diyos ay talagang napakabuti. Napakabuti kailanman, kaya napakadakila ng Panginoon. Sabi ko, Lord, I will never turn back. I will never turn back. Whatever happens sa inyo po ang Panginoon, dinidedicate ko na po sa inyo yung buhay ko, buhay ng pamilya ko, buhay ng mga anak ko, at kailanman ang provision ng Panginoon. Hindi po ba? Napakabuti ng Panginoon. So, sa aking mga anak, at yan nga, magpapagawa pa po ako ng blessing, another blessing, at madadagdagan po ang anak nila Renz, walang Panginoon, di po ba? So, blessing. Lahat ng bagay ay isipin na lang natin. All God make all things beautiful in His time, di ba? And everything give thanks for the will of God. Di naman po ako nananalangin. Di naman wala naman ang na-prayer na naganap na, Lord, tayo mo po siya, wala tayo nalagan po, ayaw mo po siya. Never po akong gumanon kasi sa Panginoon po, wala, ayaw ko na Diyos yun. Pero tinanggal lang Diyos ang worries. Tinanggal lang Diyos ang worries. Pagdating ng araw, wala na po yung worries. Lord, pagkayo, ang isip ko pa nga ay pag mag-retard ako, silent eh. Pero, ayun, wala nang problema. At, ano ko naman, nasa Diyos din naman siya. Natutuwa lang ako sa Panginoon kung paano siya nabuka kung yung kilos ay kamang-hamang na. Diba? There is no pain. There is no glory when there is no pain. Diba? Ganun yun eh. So,